Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay sa pagkakaisa sa pamilya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensahe ko mula po sa Bible o balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo kabanatang 6, talatang 33. Ito po ang mensahe. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay kayo ayon sa kanyang kalooban at ipagkaloob niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, kabanata 11, talata 11 hanggang 20. Ito po ang mensahe. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa ng paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas kabanata 17, talatang 3 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Kung nagkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya ay nagsisisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito rin nagsisi, at lumapit sa iyo at nagsabing nagsisisi ako, patawarin mo. Kapatuloy po natin sa Taga-Roma, kabanata 15, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Loobin nawa ng Diyos ang nagpapatibay at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus upang sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpatuloy po natin sa Taga-Galatia kabanata 6 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. Sa ganitong paraay, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi kayo magsasawa. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos, ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at ang gayon din po ang banal na Santa Maria. At ngayon naman po ay maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na gabay sa pagkakaisa ng pamilya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay nais ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa inahayag ng banal na Panginoon Jesucristo sa atin o yung iniaral sa atin sa mabuting balita, nais niyang maipabatid sa atin na sa bawat pamilya, sa lahat, mula sa ating yung bawat pamilya at pamilya ng simbahan at ang sangkatauhan, na tayo ay pailalim yung bawat pamilya. Yung may mga biological family, mapailalim kayo sa paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya kagaya ng sa church, isang pamilya ngayon ng church na nagpapailalim sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. Ganyan na tayo nananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo. Nagpapailalim tayo sa kanyang paghahari in our church bilang Kristiyano Katoliko. So nagpapailalim tayo sa Panginoon Diyos mula dyan sa simbahan na yan. So ngayon, yung pamilya, kung kayo ay, yung isang pamilya, kung kayo ay kaisa ng church, so yan, kayo ay
lubos na manampalataya sa Panginoon Diyos at magpailalim kayo sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, yung bawat pamilya. So, dapat ganyan tayo magpapamilya. Ganyan tayo magsisimula ng pamilya mula sa ating paniniwala, hubugin natin at buklurin yung ating pamilya sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kagaya ng pagbubuklod sa atin ng banal na Panginoon Diyos mula doon sa church. So, binubuklod niya tayo pamilya lahat mula doon sa church at bawat pamilya. So, yan. So, ngayon, ang bawat pamilya na tayo ay para tayo ay maging matibay sa pamumuhay na ito, yung ating bawat pamilya, so manampalataya tayo sa Panginoon Kristo. Magpailalim tayo sa kanyang paghahari, sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Sundin natin yung mabuting balita para tayo ay maging matibay. So, as well as the church and to the entire humanity. So, kaya dapat, para matibay yung pamilya and the church, we need to abide the gospel. We need to abide the good news, ang mabuting balita. At matibay na pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon Kristo. So, ganyan tayo dapat maging matibay yung pamilya upang malampasan natin anumang uri ng pagsubok, anumang uri ng hindi mabuti kasamaan sa mundong ito. Because hindi lahat nananampalataya. Mayroong nananampalataya sa demonyo. Mayroong iba-iba ang pananampalataya. Mayroong nagkakamali, maging doon sa mga Kristiyano. Mayroong iba't ibang pananampalataya, nagkakamali. So, maaaring ikaw ay apektado. Maaaring ikaw ay biktima. So, anumang uri ng kasamaan, the family, kung kayo ang nasusubok, sa pagharap natin sa lipunan, dahil may kasamaan, so, andyan ang pagsubok sa atin, pagharap ng lipunan. So, we need to be strengthened from the good news. Sa pagtupad nito at pananampalataya sa Panginoon Kristo. Mula sa pagtupad nito, sasamahan tayo ng Panginoon Kristo, gagawin niya tayo ng kanyang kapangyarihan. Kaya, sama-sama tayong mananalangin, idalangin natin ang pagkakabubuklod natin at ang gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, at kasama natin ang banal na Panginoon Kristo sa ating tahanan, sa ating pamilya. Kung sama-sama tayong mananampalataya, mananalangin sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon Kristo, at gayon din sama-sama tayong magpapasalamat at magpupuri sa Kanya sa pagkakaisa natin sa Panginoong Kristo. So ganyan tayo dapat na mamumuhay sa mundong ito, na mayroon tayong bigkis at buklod na pananampalataya ang bawat pamilya, kagaya ng church. So dapat tayo ay, yung ating pamilya, buklod sa pananampalataya sa Diyos mula doon sa ating church. Buklod tayo diyan. So tayo ay, yung ating pamilya ay may hindi pakikisa sa pagkakaisa ng pamilya ng church in pray to God. So bilang tayong lahat ay anak ng Diyos and the strengthen of the family. So yan. So kaya yung bawat pamilya, para tayo ay lalo sa pananampalataya natin, mabuklod tayo kung halimbawa, syempre hindi tayo gagawa dapat ng masama sa kapamilya natin in abiding the gospel o on the good news. Pero kung nagkamali ang kapamilya, dapat magpatawad tayo. Sapagkat diyan tayong pinagkaisa ng Panginoon Diyos mula sa pagpapatawad sa ating pagkakasala at gabayan tayo sa ligtasan spiritual. So kaya kung binigyan tayo ng pagkakataon ng banal na Panginoon Diyos lahat, kaya kung nakagawa ng hindi mabuti sa iyo yung iyong kapamilya, patawarin mo. Even though in the church or even ibang tao, ibang paniniwala na nagawa ng masama sa iyo, you can pardon their sin. Pwede mo sila patawarin. Kagaya ng pagpapatawa sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa Panginoon Kristo. Lalo na yung kapatid mo talaga, in biological, patawarin mo. Even though tayo ngayon lahat, kung naniniwala tayo ng Christian, paniniwala ng Christian, paniniwala sa Diyos, tayo yung magkakapatid na sa spiritual. So, aside from, hindi lang tayo magkakapatid halimbawa sa pamilya as biological, magkakapatid tayo sa Panginoon Diyos kung tayo ay magkakasama na ng palataya sa Panginoon Kristo, sa Panginoon Diyos. Kaya tayo ay, kung nakamali yung kapatid mo, yung tatay mo, nanay mo, kamali ka, so magpatawaran kayo. Para, kung halimbawa nagkakamali siya, pagsasabihan mo, para itawid mo, igabay mo yung mabuting balita para siya hindi patuloy yung magkakamali. Ngayon, kung magsisi, papatawarin mo. Like sa general aspect, general gabay, so ganun din sa pamilya. Na tayo ay magkapatawad sa kapamilya natin, lalong-lalo na. At syempre, doon sa ating mga
Kung sa kapwa natin mananampalataya nagkamali, patawarin natin, or else makipagkapwa-tao natin sa ibang paniniwala, ibang mga pinaniniwalaan. Kung nakagagawa ng pagkakamali sa atin, sabihan natin, pangaralan natin ng gabay, kagayang ginagawa ng Panginoon Kristo, himukin natin sa pagpapaigting ng pananampalataya or himukin natin sa mabuting gawa. Kung paglabag sa batas, himukin natin sa pagsunod sa batas. Sabagat yung pagsunod sa batas ay kautusan din sa atin at gabay naman ng Panginoon Diyos. Susunod tayo dapat sa batas. So, at gabay din naman ng Panginoon Diyos. Kung pagkakamali ng kapwa mo, sino man tao, lalo na, bakit yung pamilya mo, pagsabihan mo, pasunurin mo sa batas yung pamilya mo, siyempre. At kabayan mo silang hindi magkamali sa batas. Hindi magkamali ng mali na pagkakamali hanggang sa mabigat na pagkakamali. Ngayon, siyempre, kung mabigat yung pagkakamali, yan ang napakahirap ang patawaran. Pero ano man bigat ng pagkakasala ng pamilya mo, patawarin mo yung iyong kapamilya. At magmahalan kayo. Yan ay buklod ng pagmamahal ng pagpapatawad, kahabagan sa pamilya concern. So dapat yung pamilya buklod sa pagmamahal. So dapat yan yung core ng pagkakaisa ng pamilya, yan ang core ng pagkakaisa ng ating church, pagmamahalan sa isa't isa. So yan yung core ng pagkakaisa na binubuklod tayo ng Panginoon Diyos. Diyan tayo pinatawad, diyan tayo kinahabagan. Yung pagmamahal ng Panginoon Diyos sa atin, mula Panginoon sa Kristo. Ganoon din sa loob ng family, biological. So tayo ay may pagmamahal sa isa't isa. So, yung pagmamahal na yan, maraming kategorya yan. Maraming dapat nating sundin yan. Kaya kung nagmamahal ka, dapat marunong magpatawad, mahabag ka, mahinahon ka, hindi ka magagalitin, matatag ka, matiisin ka, hindi ka mapagmataas. Yan. Kaya dapat, yung diwa ng pamilya, nasusunod natin yung mabuting balita. So magiging iisa, matibay tayo sa pamumuhay nito. Individually and unity of the body. So, ganun din sa church. Individually and unity of the church. Kung may matibay na isa sa church, yan ay magpapaigting ng tibay ng church. Lalong-lalo na kung ang buong church ay matibay, so magpapaigting ito ng pagkakaisa ng sangkatauhan ang ating church for the good. So yan. Kung tayo, kung di man sila nananampalataya sa atin, maaaring kagaya ng ginagawa natin sa Interfaith Unity or unity in a common good, yan, for all. Nakagabay tayo, nakagagabay ang ating simbahan in the unity for the common good legal. Halimbawa gano'n, na maiwasan yung karahasan, krimen, from guiding them, from the guiding, God and our church guide everyone in abiding the legal, abiding the good, or common good, para hindi gumawa ng masama. So, at aside from that, magtulungan yung pamilya. Yung kailangan, magtulungan tayo ng pasanin, ng bawat kapatid, yung biological, and the church especially. Ganun din ang church and sa pangkalahatan. So, magtulungan tayo sa ating pamumuhay para tayo ay makapamuhay ng magaan. Pamilya. Yung nanay, tulungan yung anak tulungan yung tatay. Ganoon. Dapat natutulungan ang lahat ng buong pamilya para makaraos kayo sa pamumuhay. Lalo na financial or iba't ibang mga pagtutulungan sa pamilya. Yan. Siyempre, mabuti na sa mabuting balita. Yan. Kung nagkakamali nga, pagsasabihan mo. Kung nagkakasala sa iyo sa ibang tao, pagsasabihan mo yung kapamilya mo para hindi siya magkamali ng legal or ng legal sa kapatao mo o sa kapatao nila o kapatid natin sa mananampalataya. So, gagawin natin na ang kapamilya natin, magagabayan tayo sa pagtubad ng mabuting balita to do good each other and kapatid natin sa pananampalataya at maging kapwa-tao natin na hindi nananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan. Kaya tayo ay mahalagang bagay ang pagtutulungan, pagmamahalan, concern each other para makaraos tayo. Ganun sa church at ganun din sa pagtulong natin sa ibang tao. So, ganun. Maraming pagtulong na pwede natin gawin sa pamilya, church, kapwa-tao. Yan. Kaya yan yung mga ilan sa mga gabay ng ating banal na Panginoon Diyos para maging mahilig at maging matibay ang ating family sa pamumuhay nito. At marami pang iba na magpapatibay ng ating pamilya sa pamumuhay spiritual. So yan pamumuhay spiritual to, hindi ito basta pamumuhay practical. So in faith in God, ang itinuro ng Panginoon sa Kristo, pamumuhay spiritual to in doing the good.
What we do in goodness is spiritual goodness. Pamumuhay spiritual. Siya kung tayo ay nagkakaisa sa pagmamahalan, it is spiritual life. Yung pamumuhay natin practical spiritual yan. Hindi ba sa practical na tayo namumuhay lang basta-basta. Ito no, pamumuhay spiritual. Kaya nga, yung gabay ng mabuting balita na sinasa practical natin araw-araw, spiritual yon. Pagmamahalan, pagiging matuwid, pagiging mabait, pagsunod sa pamahalaan, it is spiritual. So ngayon, ganyan tayo nanampalataya sa Panginoon Diyos. Kasi kung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, kinakailangan sa gawa. Yan. Kaya mas maganda buklod from individual, family. Kaya dapat maging matibay tayo para hindi nawawala yung strength ng pamilya. Kasi kapag tayo mahina, mabubrok agad yung pamilya doon sa pagsubok sa pamilya. Kung mayroong halimbawa, ang pagsubok sa pamilya, kung anumang buhay na nadibasit kayo ng bagyo, kung ano napahamak yung kapamilya mo, so magiging matibay yung pananampalataya mo para makaahon kayo yung pamilya mo. Diba? Kung ano makapahamak na nangyayari. Sa ganun, at magpatibay kayo ng pananampalataya, strengthen in faith para hindi napapahamak. Hindi nga na napapariwara yung pamilya. Ano man pagsubok ang naraan mo, naghihirap yung komunidad, naghihirap yung mundo. So mararanasan ng pamilya mo. Kaya strength ka dun sa kahirapan. So nagbabahagi ng kahit ng tutulungan kayo sa gitna ng kahirapan. Halimbawa, diba? Sa gitna ng kaguluhan, buklod kayo. Nagmamahalan kayo at maiiwasan ninyo yung karahasan. Buklod kayo at nagbubuklod kayo sa ating simbahan at sa legality para umiral yung common good. So ganyan ang pagbubuklod in protecting the family from any kasamaan, criminality na harm o sisira ng pamilya mo. Diba? So, yan. So, muli sana ay nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual at makapamuhay tayo ng naayon sa ating kalooban ng banal na Panginoon. So, mamuhay tayo ng mabuti, matuwid sa pamumuhay na ito. Yan. Tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa matuwid na pamumuhay. Yan. At sana ay inyong patuloy na pakinggan ang mabuting balita sa ating pagbabahagi at isabuhay ito. Isabuhay natin ang mabuting balita sapagkat ito yung mag-iusga ng ating banal na Panginoon pagdating ng takdang panahon. Kaya itong mabuting balita ay gabay natin sa pang-araw-araw na kaligtasan hanggang sa itinakdang paghukom. Maranasan natin yan ngayong panahon ito or tayo man ay sa susunod na henerasyon yan, tayo ay mabibigyan naman ng kaligtasan sa muling pagkabuhay. Sa ganoon. Or else, dito tayo bibigyan ng buhay na walang. So ngayon ay sana patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at ng banal na Santa Maria. Sa ating pagbabahagi, yung presensya ng banal na Panginoon Diyos, palaging gumabay siya sa atin ng kanyang presensya sa pagbabahagi ng mabuting balita at ng kanyang pagmimilagro. Magabayan kayo at kayo ay magabayan tayo ng pagbubuklod sa inyo mula dito sa mabuting balita. Agapay ang presensya ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Santa Maria. Sa pagbubuklod sa inyo, pumili kayo ng inyong mga kahilingan sa ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang presensya sa atin sa oras nito. At sa ating pagbabagi ito. At anytime, pwede tayong humingi sa kanya. So ngayon ay doon naman sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa at unawain natin ang ating mga reliyon para maiwasan natin yung mga sigalutan at mga hidwaan sa isa't isa. Bagkos tayo ay nakagagabay sa bawat pamilya, bawat komunidad. So yan, nagagabay natin. At tayo ay magkaroon tayo noong kaligtasang spiritual. Yan. So yun at muli sa ating munting kakayanan ay tayo ay gabayan ng banal na Santa Maria ng Panginoon, banal na Panginoon Kristo ng kanyang kaliwanagan at kapangyarihan sa ating pagbabahagi at kayo ay ating mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mala Panginoon Kristo at mabuting balita. Yan. At sa mga kapamahalaan, kayo patuloy na mamahala ng mabuti matuwid. Tugunin nyo yung karapatang pantao at
mamahala kayo mabuti, matuloy-tugon ninyong karapatan pantao at patas na hustisya. Sa gayon, yung inyong mamamayan ay makikinabang at mamumuhay ng mapayapa ayon sa karapatan. At higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo. Yan. At higit sa lahat, sana ay patuloy tayong pagpalain at protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, kasama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at